Sa ngayon, mabilis na lumilipad si Lance. Bilisan mo, hintayin mong maabutin niya. Ako ay nasa pinakamabilis kong bilis, at hindi ko alam kung gaano katagal magagamit ang acceleration scroll na ito. Sayang, ito na lang ang magagawa natin, tumakbo tayo ng mabilis hanggat kaya natin. Sinabi ni Talia, huwag tumakbo pasulong, tumakbo sa gilid, ngayon ay mas nauuna tayo kay Wang Pai sa ngayon, kung tatakbo tayo sa gilid, baka maabot pa natin ito sa tamang oras. At saka, tumakbo tayo sa gilid, tumakbo sandali at pagkatapos ay mag-fork off, at iba pa, saka lang natin maiiwasan ang Wang Pai. Kaya, agad na humiwalay si Lance at tumakbo sa gilid. Ang natitira ay maaari lamang umasa sa swerte, ginamit ni Lance ang hangganan sa gilid, si Wang Pai ay mas nahirapang hanapin ang mga bakas ni Lance ng ilang sandali, at ayon sa normal na pag-iisip, dapat ay patuloy siyang sumugod. Sa ganitong paraan, nagkaroon si Lance ng pagkakataong mabuhay. Pagkalipas ng ilang minuto, hinabol ni Wang Pai si Lance sa lugar kung saan siya pumunta sa gilid. Gaya ng inaasahan, hinabol ni Wang Pai ang lugar at tuluyang nawala ang lahat ng bakas ng Lance. Iniskan ni Wang Pai ang eksena at nalaman na hindi nagtatago doon si Lance, kaya nagpatuloy si Wang Pai sa paghabol. At sa sandaling ito, si Lance ay lumipad na ng malayo sa gilid, at pagkatapos, si Lance ay patuloy na lumipad pabalik sa gilid, kaya't siya ay nagsawang sa tuwing siya ay lumilipad, upang kahit na maabutin ni Wang Pai kapag siya ay unang pumunta sa gilid, unti-unti siyang mawawala sa direksyon ni Lance sa likod niya. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating araw. Haha, nang hindi naabutan, nakaiwas tayo sa pagbukas ng landas ni Wang Pai. Tumawa si Lance. Paano ka nakakasigurado na hindi kami naabutan ni Wang Pai? Ngumuso si Lance, tuwing ilang minuto akong lumilipad patagilid, at ngayon ay hindi ko na alam kung saan ako lumilipad, hindi ako naniniwala na maabutin pa rin ako ni Wang Pai pagkatapos ng pag-ikot ng 12-dosenang beses. At kalahating araw na, kung hindi pa bumaba ang direksyon ni Wang Pai, naabutan na niya tayo ngayon. Tumawa din si Talia, oo, ligtas na tayo, ngunit nasaan na tayo ngayon? Hindi na natin alam ang ating mga galaw. Sinabi ng Lightwater, ngayon ay pinakamainam para sa atin na magtago sa lugar at lumabas kapag nalampasan na natin ang ganap na panahon ng kaligtasan. Kung hindi, kung patuloy tayong lumipad ngayon, paano kung mabangga natin ang Wang Pai? Maganda ang mungkahi ng Lightwater, Lance, magtago muna tayo sa ilalim ng dagat, maghuhukay tayo ng malalim na hukay at magtatago dito sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, dapat ligtas na ito, at siguradong nanalo si Wang Pai. Wala akong pasensya na tumingin sa paligid para sa amin ng walang taros. Okay. Sumugod si Lance sa ilalim ng dagat, pagkatapos ay itinapon ang higanteng bakal na lubad upang maghukay ng butas sa sahig ng dagat, at patuloy na naghuhukay ng napakalalim para sa kaligtasan. Palagi itong ligtas ngayon, ito ay higit sa 100,000 metro mula sa lupa, natatakot ako, kahit na dumaan si Wang Pai sa ibabaw, maaaring hindi maskan ng mga spirit stone ang lugar na ito. Sabi ni Lance. Tapos dito tayo magtatago at lalabas ulit sa kalahating buwan. Bumantong hininga si Lance, ginulo ng basurang Kingsky na ito ang mga plano ko, at hindi ko alam kung makukuha ko pa ang bahagi ko sa bagong relics na isisilang sa loob ng ilang buwan. Naaaliw si Talia, ang ganitong uri ng relic, kahit na ang 7 Heavy Sis Big Brother ay personal na dumating dito, ang 7 Heavy Sis Big Brother, kahit si Wang Pai ay hindi tugma, kalimutan na natin ito. Ay hindi tugma, kalimutan na natin ito. Bagamat ang mga relics ay mahalaga, ang buhay ay pantay-pantay. Mahalaga, kung sakaling matuklasan ng iba pang malakas na tao ang immortal chi sa iyong katawan, hindi ba't mas matatapos pa ito? Tumango si Harleen at ang iba pa, pinayuhan si Lance na isuko ito. Ang bagong panganak na relic ng Sea of Death. Umiling si Lance, hindi ito ang aking estilo kung iisipin noon sa mortal na kaharian, noong ako ay nasa high school pa sa Bayan High School, kilala ako bilang ang campus desperate mad god, pati na rin bilang ang numero 1 kontrabida, ngunit ngayon, kailangan kong magtago mula sa isang kaaway, at hindi ako nangangahas na hindi pumunta sa ilalim ng dagat sa loob ng kalahating buwan, sayang. Hindi nakaimik si Talia, anong oras na, at kinukuha mo pa rin ang lumang kwentong iyon. Ang Wang Pai na iyon ay kalahating immortal, ang immortal na enerhiya na mayroon ka sa iyong katawan ay halos walang kalamangan sa kalahating immortal, hindi katulad dati, ang pinakamalakas na tao na nakatagpo mo ay pawang mga espiritu. Ipinilig ni Lance ang kanyang ulo, pakiramdam na mula ngayon, si Lance ay talagang kailangang magsimulang opisyal na magtanim sa kanyang sarili.
Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Lance ang isang skuri ng immortal na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Bakit ang lakas ng engkanto sa katawan ko ay gumagapang? Baka si King Pai ang susundan natin. Ah! Nagulat lahat si Talia at ang iba pa, kung ganoon nga, hindi ba siguradong kamatayan iyon sa isang garapon? Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang magsalita, hayaan mo akong tumahimik at tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, pakiramdam ko ay hindi si Wang Pai ang humahabol sa atin, ngunit sa halip tayo ay napakalapit sa kuweba ng espiritong bato ng Nine Taoist Demons. Ano? Ang spiritual stone cave ng Nine Taoist Demons. Nagulat ang lahat. Sumunod ka sa akin. Agad na pinaandar ni Lance ang steel cable giant at hinukay ang kailaliman ng sahig ng karagatan. Paghuhukay at paghuhukay, pagkatapos maghukay ng halos 10,000 metro. Biglang lumabas ang matinding aura mula sa mas malalim na seabed. Bilisan mo, maghukay ka pa. Matapos maghukay ng isa pang oras o higit pa, biglang gumuho ang lupa. Boom! Nahulog si Lance at ang iba pa sa isang malaking hukay, isang hukay sa ilalim ng lupa na nabaon ng hindi bababa sa 150,000 metro ang lalim sa ilalim ng dagat. Lance, tumingin ka dali. Sigaw ni Talia, ang kanyang mga mata ay tumingin sa harap ng hukay, tanging isang Snow White Jade Mansion ang nasa harapan niya, ang mansyon ay maliit, mahigit 300 metro kwadrado. May door sign na nakasabit sa labas ng residence, na may nakasulat na Nine Dao Royal Residence. Heavens, ito talaga ang tirahan ng kuweba ng Nine Taoist Demon King. Hindi makapaniwalang bumantong hininga si Lance at ang iba pa habang tinitingnan nila itong puti bilang Jade Mansion. Lance, napakaswerte namin, tumakas lang at tumakas ng walang direksyon para maiwasan ang paghabol, at bilang resulta, nakatakas kami sa tirahan ng kuweba ng Nine Taoist Demon King. Sabi ni Talia. Oo, sobrang swerte natin. Hindi, swerte ni Master, lahat tayo nakakakuha ng basbas niya. Ngumiti si Sina. Umiling si Lance at sinabing, hindi naman sa sobrang swerte ko, ngunit, sa halip, sa underworld, ginagabayan ng Nine Taoist Demons. Ah! Nagulat ang lahat, parang may sense. Tiningnan ni Lance ang buong mansyon na gawa sa mga spirit stone at ngumiti, lahat, ngayon, pinuhin mo hanggang sa nilalaman ng iyong puso, hanggat kaya mo, sa hinaharap, wala ng mga spirit stone na dadalisain, at kahit na meron, malabong maitataas ng mga spirit stone ang kaharian. Sisingilan. Sigaw ni Lance at siya ang unang sumugod patungo sa kuwebang batong espiritu na nasa harap niya, kasama si Talia at ang iba pa na sumusunod sa likuran. Bang! Nakarating lang si Lance sa gate, biglang may lumitaw na invisible restriction, si Lance ay nahihilo sa pagkakabangga at ang kanyang tao ay tumalbog ilang dosenang metro ang layo. Mag-ingat ang lahat, may pagbabawal sa proteksyon. Bang! Bumagsak na ang boses ni Lance, ang iba ay hindi na rin makaipon at bumagsak dito. 1782. Bakit may ban? Kalokohan, dapat may ban, ito man lang ang Spirit Stone Cave House ng pinakamalakas na tao sa mundo mula 10 milyong taon na ang nakalilipas, hindi ko lang inaasahan na ang pagbabawal ay mapangalagaan hanggang ngayon. Sinabi ni Talia, ang batayan ng pagbabawal ay mga Spirit Stone, napakaraming Spirit Stones pa rin, syempre ang pagbabawal ay hindi mawawala, kaya lang ang pagbabawal na ito ay kumakain ng mga Spirit Stone na tirahan sa kuweba, at ito ay natupok ng 10 milyon ng mga taon. Ngayon kailangan nating maghanap ng paraan upang masira muna ang paghihigpit, hindi natin malalaman hanggat hindi tayo pumasok at nakikita ito. Inihandog ni Lance ang kanyang makalangit na lumilipad na espada at ginamit ang Shira 18 blades upang pumutol saglit. Boom! Nagkaroon ng napakalaking rebound at tumalbog si Lance, bukod pa rito, namamanhid ang braso ni Lance at lumabas ang dugo ng kanyang mga daliri. O aking Diyos, ang paghihigpit na ito ay masyadong malakas, hindi ito maaaring sirain. Sabi ni Lance. Then what should we do? If we can't break it, di ba manood na lang tayo? Susubukan ko ulit. Inalis ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at idiniin ang kanyang kamay sa restriction, ang walang kamatayang enerhiya ng kanyang buong katawan ay pumapasok sa restriction. Bang! Biglang, ang paghihigpit ay tila nakaramdam ng isang bagay at naglabas ng isang kalabog. Sige, nasira ang ban. Napakadali. Kung tutuusin, ito ang Immortal Chi ng Nine Taoist Demon King, at ito rin ang Spiritual Stone Cave ng Nine Taoist Demon King, kaya may isang uri ng mutual sensation, di ba?
Si Lance ang unang pumasok sa Spirit Stone Cave Residence. Totoo na marami sa mga Spirit Stone sa Spirit Stone Cave Residence ang natupok ng pagbabawal, marami pa ring furniture na gawa sa mga Spirit Stone sa loob nito, at ngayon ay nawawala rin ang mga muebles na iyon, gayunpaman, marami pa ring mga Spirit Stone sa buong kuweba na tirahan. Ang mga espiritong batong ito ay pawang mga pangpitong baitang at ikawalong baitang mga espiritong bato. Napakalaki ng kabuoang bilang na hindi na mabilang ni Lance, lalo na ang mga Spirit Stone sa ikapitong baitang, halos 80% sa mga ito ay ikapitong baitang, at 20 sa natitirang 10% ay ikawalong baitang. Si Lance at ang iba pa ay nakalusot na sa distraction stage, lahat ng mga Spirit Stone ng ikapitong baitang, si Lance at ang iba pa ay karaniwang walang silbi, tanging ang mga Spirit Stone ng ikawalong baitang lamang ang magagamit nila para pinuhin sa huling pagkakataon. Lumakad si Lance sa isang bulwagan sa kuweba ng batong espiritu, may larawan ng isang lalaki na nakasabit sa bulwagan. Hindi kaya siya mismo ang siyam na Dao Demon King, hindi ba? Tiningnan ni Harleen ang larawan at sinabi. Sabi ni Lance, 10 beses sa 10, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang hitsura ng Nine Taoist Demon King, ha? Umakyat si Lance at hinubad ang portrait ng Nine Taoist Demon King, at biglang natuklasan na may maliit na storage compartment sa likod ng portrait, at sa loob ng storage compartment, marami pa ring mga bagay. Hoy, may gamit pa. Nagtipon ang lahat, at sa itaas ng storage compartment ay may isang sulat. Ang sulat ay dilaw, ngunit hindi ito bulok, kinuha ito ni Lance, at ito ay talagang mabigat sa mga taon ng latak. The letter read, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin nakuha mo na ang mga relics na naiwan ko, congratulations to you. I can't take these things with me, so I'll leave them to those who are lucky enough. Na magkaroon ng mga ito sa aking buhay, nakapatay ako ng hindi mabilang na mga tao at nakagawa ng maraming masasamang bagay, kaya't umaasa ako na ang mga nakakuha ng aking pamana ay matutong maging isang mabuting tao. Ngunit bilang karagdagan sa mga espiritual na bato, nag-iwan din ako ng 170 na balumbon, na ang bawat isa ay may kaukulang tungkulin dito, na gagamitin ayon sa gusto. Dapat itong harapin, ang pagpatay ay hindi mapatay, ngunit ito ay sapat na para magamit upang panatilihing buhay at kinubkob ang kabilang partido. Grade. And at worst, they are for use by divisive stage powerhouses. Okay, fortunate man, sana makuha mo ang mga relics na ito at magamit mo ng maayos, naramdaman ko na ang tawag para umakyat, malapit na akong umalis sa kaharian na ito, ako sana kapag nabasa mo ang sulat na ito, nakikihalo pa rin ako sa immortal realm. Natapos ni Lance ang pagbabasa sa isang hininga. Napabuntong hininga si Talia at ang iba pa. Marahil, nang iwan ng siyam na Dao Demon King ang liham na ito noon, hindi niya akalain na sa oras na makuha ang kanyang mga relikya, siya mismo ay napatay na naiwan lamang ang kaunti sa kanyang natitirang kaluluwa. Agad na sinimulan ni Lance na bilangin ang mga kayamanang iyon. 8 scroll ng Heavenly Formation Scrolls, ang Heavenly Formation Scroll na ito ay maaaring bitag sa ika-6 na yugto ng Tribulation. 9 Scrolls of the Gilded Light Immortal Mask, itong Gilded Light Immortal Mask ay isang pagpigil, ang pinakamalakas sa mga ito ay makakalaban sa ika-6 na yugto ng Tribulation. Kaya naman sa mga relics, ang Heavenly Formation Scroll at ang Gilded Light Immortal Mask ang pinaka mahal. Tumanggo si Lance at iniligpit ang 17 pinakamahalagang scroll. Mayroon ding Green Wolf Scrolls at 10,000 Violet Scrolls, ito ang pinakamalakas na humarap sa 5th stage of Tribulation. 28 scroll sa kabuuan. Nariyan din ang Heavenly Rock Acceleration Scroll, ang 10,000 Miles Tracking Scroll, kabuuang 16 na scroll. Ang Heavenly Rock Acceleration Scroll na ito at ang 10,000 Mile Tracking Scroll ay parehong mabilis, at sinasabi nito na ang ordinaryong Tribulation 6th stage ay maaaring hindi rin kayang abutin. Ang isang ito ay lubhang mahalaga din. Sa kasamaang palad, ito ay nagdaragdag lamang ng hanggang 16 na mga scroll, ito ay masyadong maliit. Masyadong maliit si Mo, mas mabuti kaysa wala. Nagtanong si Lucy, napakalakas ng mga scroll na ito, paano ito ginawa? Lahat sila ay isinakripisyo ng ilang kalahating walang kamatayang mga Panginoon, ayon sa kung ano ang kanilang kahusayan, ang bawat balumbon ay hindi maihahambing na mahirap mabuo, tulad ng isang ordinaryong espada, isinakripisyo ito upang maging isang makalangit na lumilipad na espada o higit pa, ang hirap at oras na kailangan ay maiisip.
Sabi ni Lance habang bumantong hininga, nagsakripisyo na rin si Lance ng mga magic treasures noon, gumugol siya ng maraming lakas at oras para isakripisyo ang mga lumilipad na espada mula elementarya hanggang advanced nang taglay niya ang immortal chi, bukod pa sa mga ordinaryong iyon. Tao. Sa makatuwid, ang mga balumbon na ito ay napakahalaga at isang beses lamang magagamit. Ipinagpapatuloy ang inventaryo. Spirit Gathering Formation Scroll. Ang function nitong Spirit Gathering Formation Scroll ay maaari nitong tipunin ang lahat ng mga Spirit Stone sa nakapalibot na lugar, at ang bilis ng cultivation ay tataas ng husto. Ang Spirit Gathering Formation Scroll ay walang limitasyon sa oras, kapag ito ay binuksan, hanggat may sapat na supply ng mga Spirit Stone, maaari itong umiral ng walang hanggan. Ang dami ng mga Spirit Stone na natupok ng Spirit Gathering Formation araw-araw ay 100 na mga Spirit Stone sa ikapitong baitang. Spirit Gathering Formation Scrolls, 2. Sinabi ni Lance, ang dalawang Spirit Gathering Formation na ito, kailangan kong itayo siya sa 7th sea, kung hindi, ito ay tunay na pag-aaksaya ng likas na yaman. Ang natitirang bahagi ng mga scroll ay malapit ng harapin ang Thunder Tribulation una hanggang ika-4 na yugto. Magbilang ulit tayo ng pills. 200 pil ng Returning Spirit Pill at 311 pil ng Jade Hedge Pill. Teka, may introduction ba? Ano ang Rejuvenation Pill? Ano ang Yujidan? Hanggang dito na lang ako naglilinang, umaasa lang sa pagpino ng mga Spirit Stone, at hindi na ako gumamit ng kahit ano pa, kaya ako ganap na hindi alam nito. Rejuvenation Pill, ang pag-inom ng isa sa mga tabletang ito ay magbibigay daan sa ating espiritu na maikli na pumasok sa isang lugar ng pag-iisip kung saan mayroon lamang tayong kumpletong sarili. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa paglilinang, at higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong paglilinang. UG Pill? Ang pill na ito ay mabilis na makakapag-ayos ng sanggol, na iniiwan ang sanggol sa pinakabata nitong estado, gayunpaman, ito ay epektibo lamang sa loob ng 10 taon. 1783. Abalang sinabi ni Lance, ang pill na ito ay angkop para sa mga may edad ng Yuan baby, Lightwater, maaari mong subukang inumin ito. Salamat, Master Damon. Salamat sa subukan mo. Uminom ng isang tableta ang Lightwater, at pagkaraan ng ilang minuto, pinakawalan ng Lightwater ang kanyang Yuanying, at biglang nakita ng lahat na ang Yuanying na dating hitsura ng isang maputlang matandang babae ay naging anyo na ng isang dalaga. Siyempre, ito ang hitsura ng dalaga ay hindi Lightwater, ngunit ang hitsura ni Blue Fox Lily noong bata pa siya. Sabi ni Lance, kaya ganito ang hitsura ni Blue Fox Lily noong bata pa siya, Lightwater, ano ang pakiramdam? Ang Lightwater ay abala sa pagsasabing, mas masigla ang pakiramdam, at ang Yuanying ay bumalik sa pagiging kabataan nito. Well, kapag ang Yuanying ay bata pa, natural na mas makinis ang paglinang, ito ay talagang isang pagpapala para sa mga matatandang immortal. Ano pa? At namula si Talia, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ano pa ba? Sabihin mo na. Spring Power Boundless Pill. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata. Ano ang Spring Power? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Huwag kang magpanggap. Nahiya naman ang ilang babae sa tabi niya. Alam ni Lance kung ano ang Spring Power Boundless Pill sa pamamagitan ng pagtingin sa reaksyon ni Talia, kaya malamang kumain siya ng Spring Power Boundless. Ang 9 Dao Demon King na ito ay nagkaroon pa ng ganitong uri ng dan. Nais ni Talia na laktawan na lang ang dan na ito, ngunit bigla niyang napagtanto na ang pagpapakilala ay nagsabi na ang Spring Power Boundless Pill ay hindi lamang para sa pang-aakit. Maghintay, ang panimula sa Spring Power Boundless Pill na ito ay nagsasabi na kung uminom ka ng Spring Power Boundless Pill, maaari mong i-stack ang cultivation sa isang dual cultivation partner. Ang partikular na paraan ng paggamit ay ang paghahanap ng isang tao ng opposite sex na may parehong realm. Kunin ang pill na ito ng sama-sama, at pagkatapos ay ituloy, ipagpatuloy iyon, maaari mong i-stack ang cultivation, at ang epekto ng cultivation ay tumataas ng husto. Sabi ni Talia. Tumawa si Lance, sabi ko sa iyo, ang 9 Dao Demon King ay hindi magsasawa, ituturing ang aphrodisiac bilang isang kayamanan, lumalabas na ito ay tulong din sa paglilinang. Katulad din ng rejuvenation pill na iyon ngayon, bagamat iba ang paraan, pareho ang epekto. Sa madaling salita, sa buong panahon, hindi mabilang na mga immortal na magsasaka ang gumawa ng lahat ng uri ng mga pamamaraan para tumulong sa paglilinang, at sa huli, mayroong mga tabletang ito.
Malamang na ang mga tabletang ito ang namumukod tangi sa hindi mabilang na mga Pildores, kaya naman ang mga ito ay kinolekta ng siyam na Dao Demon King. Nakakalungkot na si Lance ay nag-aral din ng alchemy sa simula, ngunit nang maglaon, si Lance ay unti-unting naging desyerto. Hindi si Lance ay magiging desyerto, ngunit mahirap nang makahanap ng mga materyales sa spiritual na mundo na ito. Ang mga materyales na kailangan para sa alchemy ay napakamahal na mga henyo at kayamanan. Ano pa ang magagawa ng isang tao kung ang mga materyales ay hindi magagawa? Natagpuan. Dahil dito, ang 18 kahon ng mga pills ng Nine Daoist Demon King ay mahalaga, dahil ang mga materyales para sanayin ang mga tabletang ito ay mahirap nang mahanap, tulad ng mga Spirit Stone sa ikapito at ikawalong baitang na malapit nang maubos. Hindi itinuloy ni Lance ang pagbilang sa kanila, napakaraming hindi magandang bilangin. Ang mga tabletang ito ay maaaring maging isang magandang tulong sa aming paglilinang sa hinaharap. Pagkatapos ng panahong ito, magiging mahirap na makahanap ng mga Spirit Stone upang dalisayan at hindi kami makakahanap ng anumang mas mataas na grade na mga Spirit Stone, kaya kailangan naming umasa sa sarili nating paglilinang. Nag-aalala ako kung ano ang gagawin sa hinaharap kapag kailangan nating magtanim ng mag-isa, ngunit ngayong mayroon na tayong mga tabletang ito na tutulong sa atin, hindi na ako nag-aalala. Sabi ni Lance. Sinabi ni Talia, totoo yan, ngunit ang tulong ay tulong lamang kung tutuusin. Sa huli, kailangan pa rin ng maraming pagsisikap para gawin ito, at ang mga tabletang ito, pagdating sa kung magkano ang mga ito, talagang magiging naubos ng napakabilis. Kaya, siguraduhin i-save ang iyong pera, lalo na iyong mga high-grade na scroll. Itinuon ni Lance ang kanyang atensyon sa 11 heaven-grade magic artifact. Mayroon lamang 11 celestial grade magic artifact at walang pseudo-immortal artifacts. Sayang, makatuwirang sabihin na hindi mo kaya, ang Nine Daoist Demon ay hindi bababa sa isang kahangahangang figure noon, paanong hindi siya magkakaroon? Isang pseudo-immortal artifact. Sinabi ni Sina, marahil, tulad ni Saint Saber, ang mga pseudo-immortal na artifact na ginamit ng Nine Dao Demon King noon ay inagaw ng iba pagkatapos niyang umakyat. Sa oras na ito, abala si Talia sa pagsasabing, sandali, may mga tagubilin sa 11 makalangit na artifact na ito. Basahin mo dali. Ang 11 celestial artifact na ito ay pawang mga lumilipad na espada na may iba't ibang anyo, ngunit hindi lamang sila lumilipad na mga espada. Kung tutuusin, sila ay isang hanay ng mga pormasayon ng espada. Ang 11 lumilipad na espada na ito ay maaaring bumuo ng isang hanay ng mga pormasayon ng espada, na kasing lakas ng isang pseudo-immortal artifact. Ito ay isang set ng mga sword formation na minsan kong nakuha mula sa isang sinaunang relic at ginagamit na ngayon sa mundo ng mga espiritu sa loob ng libu-libong taon, at ito ay nagbigay daan din sa akin na unti-unting lumakas sa mundo ng mga espiritu, at sa huli, ito ay kasing lakas ng mga may hawak na pseudo-immortal na mga sandata, at nahihigitin pa sila. Nanginginig ang katawan ni Lance, hindi inaasahan na ang 11 magic na sandata ay hindi magkahiwalay, ngunit magkakaugnay upang bumuo ng sword formation, at pagkatapos mabuo ang sword formation, ito ay magiging kasing lakas ng isang pseudo-immortal artifact. Magaling, kung gayon magkakaroon ako ng pag-asa sa hinaharap, kung hindi, magiging mahirap talagang makatagpo sa 7 Seas at maging isang malaking manlalaro. Siyam na Dao Demon King, iniwan mo talaga ako ng magandang sandata. Lance ay nasiyahan. Sinabi ni Talia, huwag kang masyadong magalak, tulad ng mga pseudo-immortal na armas na iyon, hindi sinasabing durugan ang mga pseudo-immortal na armas na iyon. Kung ang iyong kaharian ay mas mababa kaysa sa mga tao, at ang kabilang partido ay nagtataglay ng pseudo-immortal armas at nagtataglay ka ng sword formation, siguradong hindi kan kasing galing. Bagaman ito ay malapit na nauugnay sa aking sariling kaharian, hindi bababa sa nagbibigay ito sa akin ng isang sandata na maaaring makipagkompetensya sa mga pseudo-immortal na artifacts. Kung hindi, sa parehong kaharian, kung gumagamit ako ng isang ordinaryong lumilipad na espada at ang mga tao ay gumagamit ng mga pseudo-immortal na armas, ako hindi aabuso hanggang kamatayan. Isa-isang pinulot ni Lance ang 11 lumilipad na espada. Nagtanong si Harleen, sinabi ba nito kung paano gamitin ito? Dahil sword battle ito, palaging may sword duel, tama? Hindi. Ngumiti si Lance, ang unang hakbang ay upang pinuhin ito at gawin itong aking mahiwagang kayamanan, pagkatapos ay maaari nating pag-isipan ang iba pa. Pagkasabi nito, agad na sinimulan itong pinuhin ni Lance. Wala pang kalahating oras, pinino ni Lance ang 11 lumilipad na espada.
Gayunpaman, medyo nabibigatan na ngayon si Lance ng napakaraming magic weapon sa kanyang katawan, kaya dinasarmahan ni Lance ang Steel Cable Giant at iba pang magic weapon, na iwan lamang itong 11 lumilipad na espada. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, mayroon akong 11 lumilipad na espada, sapat na iyon. Sabi ni Lance na ang mga manacle na natanggal sa kanyang katawan ay itinulak ito sa kanila. Pagkatapos, gumalaw ang isip ni Lance at agad na lumutang ang 11 lumilipad na espada. Paalang, patayo, tuwid, skimang, pagputol, pagcrack, at pagsasara. Sa pag-iisip ni Lance, ang 11 lumilipad na mga espada ay maayos at pare-parehong ginawa ang lahat ng uri ng pag-ataking paggalaw, at mukhang isang epekto ng pagsasayaw. Sinabi ni Lance, alam ko na ang set ng sword duel na ito, na nakatago sa loob ng 11 espada, malalaman ko kapag pinuko ang mga ito. Ang sword formation na nabuo ng 11 lumilipad na espada na ito ay tinatawag na Exorcist Sword Formation. Execution Sword Formation. Wow! Ang ganda ng pangalan. Oh, ang pangalan ay walang iba kundi isang dating buhay. Sa susunod, magsasanay ako ng ilan sa Exalted Sword Formation. Palaging mayroong 11 galaw ng Exorcism Sword Formation na ito, at 11 galaw ang mahirap gawin, mas malakas. Ang paglipat, mas malaki ang pangangailangan sa kaharian. Hindi ko, tila, magsanay ng isang galaw ngayon. 1784. Hindi ba sayang iyon? Ngumiti si Lance, ano ba ang sayang, maya-maya ay makakapag-practice tayo. Sige, itabi ang mga scroll at pills na ito at kung ano-ano pa, kailangan muna nating simulan ang pagpino sa mga Spirit Stone, tingnan natin kung saang mundo tayo mapapabuti sa pamamagitan ng pagpino sa ikawalong baitang. Mga espiritong bato dito. Pagkatapos noon, sinimulan ni Lance na pinuhin ang mga Spirit Stone sa ikawalong baitang. Pagkalipas ng 2 oras, ang kaharian ni Lance ay tumataas mula sa unang ranggo ng Divide and Go. Hatiin ng Diyos ikalawang hakbang, ikatlong hakbang, ikaapat na hakbang, ikalimang hakbang, ikaanim na hakbang, ikapitong hakbang, ikawalong hakbang, at ikasyam na hakbang. Sa oras na naabot niya ang ikasyam na hakbang ng Divide, bumagal ang rate ng pagtaas. Medyo nababalisa si Lance, maaari kayang umakyat lang siya sa ikasyam na hakbang ng Tao Divided God. Hindi ba makarating sa unang hakbang ng Mahayana stage? Ang layunin ni Lance ay makapasok sa unang yugto ng Mahayana. Sa wakas, sa pagtatapos ng 3 oras, umakyat na si Lance sa unang yugto ng Mahayana. Phew! Nakahinga ng maluwag si Lance. Sa loob lamang ng ilang buwan, si Lance ay tumaas mula sa ikalawang yugto ng pinagsamang katawan hanggang sa unang yugto ng Mahayana. Pagkatapos ng yugto ng Mahayana, hindi ka na makakaasa sa mga Spirit Stone para pinuhin ito, dahil wala nang ganoong mataas na grade na mga Spirit Stone ang mundong ito ng espiritu. Sinabi ni Lance, sige, naabot ko na ang unang yugto ng Mahayana. Pagkatapos ng araw na ito, nangangahulugan din ito na sa hinaharap, hanggang sa Ascension, kailangan nating linangin ang ating sarili, kung sino man ang wala nito. Chance, they will hopelessly ascend. There's not much to say. Start one by one, it'll probably take a few days to help you all finish ascending. Ito ay mahirap na trabaho. Nako, anong laman ng usapan, simulan mo na. Sa loob ng 3 araw pagkaraan, karaniwang tinutulungan ni Lance ang 5 sa kanila na pinuhin ang mga Spirit Stone ng ikawalong baitang. Sa kabutihang palad, ang mga Spirit Stone ng ikawalong baitang ay may sapat na imbakan upang pinuhin ang ilan sa mga ito. Pagkaraan ng 3 araw, sina Talia, Harleen, Lucy, at Sina ay nasa unang ranggo ng yugto ng Mahayana, at syempre, ang Lightwater ay nasa unang ranggo din ng yugto ng Mahayana. Lahat sila ay nasa unang yugto ng Mahayana. Ang yugto ng Mahayana ay itinuturing na napakalakas, ang huling kaharian sa paglilinang ng kawalang kamatayan. Pagkatapos ng yugto ng Mahayana, ito ay ang kapigatian, at isang kapigatian lamang ang ibig sabihin ng pagiging kalahating immortal. Phew! Iniunat ni Lance ang kanyang likod at sa wakas ay natapos na. Salamat, Master Damon. Salamat. Lahat ay nagsabing salamat kay Lance, ang dakilang kabaitang ito ay talagang walang gantimpala. Huwag masyadong karne, hindi ko matiis. Natahimik si Lance saglit. Ito lang ang magagawa ko para matulungan kayo, mula sa unang yugto ng Mahayana, hanggang sa pagtawid sa pagnanakaw, at pagkatapos sa pag-akyat, kailangan ninyong lahat na linangin ang inyong mga sarili, syempre, ako ay pareho.
Gayunpaman, tayo may ilan sa mga Pildores ng Siyam na Dao Demon King, kaya dapat mas madali para sa atin na magtanim sa hinaharap kaysa sa karaniwang tao. Walang kamatayan at kahit pumailanglang, tiwala ba kayong lahat? Ayan. Bagamat sinabing mayroon, maliban kay Thalia, na mas kumpiyansa sa loob, ang iba sa kanila ay hindi masyadong kumpiyansa, lalo na ang Lightwater, na hindi gaanong kumpiyansa. Sinulyapan ni Lance ang kuweba ng Spirit Stone, ang mga Spirit Stone sa ikawalong baitang ay napinaw nila ng husto, gayunpaman, may natitira pa ring mga stock. Ang mga natitirang Spirit Stone na ito sa ikawalong baitang ay sapat pa rin para sa ilang tao na umakyat sa entablado ng Mahayana. Tanong ni Thalia. Labi sa 5, sa tingin ko. Hindi naman masama iyon, mayroon pang 5 yugto ng Mahayana na gagawin. Sinabi ni Lance, ang natitirang mga Spirit Stone ng ikapitong baitang ay higit pa sa sapat, ang mga batong espirito ng ikapitong baitang ito ay sapat na upang lumikha ng 50 dibisyon. Sa hinaharap, pabilisin natin ang sinumang gusto nating tingnan upang maging isang distraction. Hindi yun maaaksaya ng ganito, magagamit natin itong mga pangpitong baitang Spirit Stone para gamitin ang Spirit Gathering Pearl. Tama. Muntik ko nang makalimutan. In the future, kapag nabuo na ang Spirit Gathering Pearl natin, kailangan ding dumating, ito ang Spirit Stone sa ikapitong baitang ito ay hindi rin basta-basta masasayang. Sige, malapit na tayong matapos dito, itapon na natin ang mga Spirit Stone na ito at pagkatapos ay makaalis na tayo rito. Paano kung makasalubong natin si Wang Pai? Abala si Harleen. Napabuntong hininga si Lance, bagaman hindi ko siya kayang patayin, sa tingin mo ba matatakot ako sa kanya kapag nabangga ko siya ulit? Maniwala ka man o hindi, maglalabas ako ng scroll para matrap siya sa 1 minuto. Oo, hindi na kami natatakot sa kanya, pero wala na kaming gaanong scroll na dapat sayangin, kaya dapat namin silang iligtas. Kailangan mong magmadali ngayon at magsanay ng iyong sword formation, at kapag tapos ka na dito. At naabot mo na ang unang yugto ng kapigatian, sa tingin ko posibleng hindi ka matatakot kay Wang Pai. Bakit parang ang layo pa ng pakikitungo sa Haring Balat? Ang mga tao ay kalahating immortal. Inimbak ni Lance ang lahat ng mga Spirit Stone sa kanyang spatial ring, pagkatapos ay nilagpasan nila ang butas na ginawa nila, pabalik sa dagat. Habang gumagalaw ang isip ni Lance, lumabas ang 11 espada at lumipad ng pabilog sa paligid ng circumference ni Lance, habang ang mga daliri ni Lance ay gumuhit ng bilog. Lance, huwag kang malikot. Sigaw ni Thalia. Paano naman ako makulit? Hindi mo basta-basta ipapakita ang mga espadang ito, kita nyo, at aalisin ang mga ito sa 1 segundo. Haha, akala mo ba for show lang yung mga scrolls ko? Ang mga scroll na iyon, ang pinakamalakas na magagawa mo ay haharapin lamang ang ika-6 na yugto ng kapigatian, at hindi pa kasama dyan ang mga malalakas na tao na may pseudo-mortal na mga sandata, huwag magsisi na maalis. Sige, hindi ba pwedeng itabi ko na lang sila? Inalis ni Lance ang 11 lumilipad na espada. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran, saan ka pa tumatakbo? Tumalikod si Lance at nakita si Wang Pai na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran nila. Nagulat si Lance, hindi man lang alam kung kailan nakatayo si Wang Pai sa likuran nila, tila malayo pa si Lance sa half-immortal mula nang umakyat siya sa Mahayana stage. Lance, tumakbo ka? Ituloy mo ang pagtakbo, kung hahayaan kitang tumakbo sa pagkakataong ito, isusulat ko ang 2 salitang Wang Pai ng paatras. Naglabas si Wang Pai ng matinding presyon sa buong katawan niya. Natagpuan ni Lance na lahat sila, nang sabay-sabay, ay hindi makagalaw, na para bang sila ay nagyelo sa hangin. Ngumuso si Lance, Wang Pai, pagsisisihan mo. Panghihinayang. Kitawa-tawa? Ngunit Lance, natutuwa ako ngayon na pinakawalan kita kalahating araw na ang nakalipas, kung hindi, paano ka nakakuha ng bagong kayamanan, kung hindi ako nagkakamali, nasa ilalim ka lang. Of the sea, you should have found a treasure of some kind. Iabot mo na lang iyong 11 lumilipad na espada. Malamig ang mukha ni Wang Pai, pero syempre, masaya rin siya sa loob. Sinabi ni Lance, Wang Pai, kung noon pa man, wala na talaga akong laban, pero iba na ngayon. Pagkasabi noon, gumalaw ang isip ni Lance at lumitaw ang isang scroll. Bang! Agad na bumukas ang scroll, at sa isang iglap, nakabalot ito sa radius na 1,000 metro.
Ito ay isang formation scroll na may pangalang Heavenly Dragon Formation Scroll, at itong Heavenly Dragon Formation Scroll, ang pinakamalakas na maaaring bitag sa ikaapat na yugto ng Tribulation, ay sapat lamang para matrap si Wang Pai. Ah! Namutla ang mukha ni Wang Pai at gulat na sinabi, 9th grade formation. Ito, paano ito posible? Ngumuso si Lance, Wang Pai, isa lang ito sa mga scroll na nakuha ko, gusto mo bang subukan at tingnan kung masisira mo ang scroll na ito? Ikaw. Tama, itong formation scroll? Ang tagal, 2 months. 2 buwan. Natulala ang mukha ni Wang Pai, hindi ba ibig sabihin nito ay makukulong siya ng 2 buwan? Hahaha, Wang Pai, enjoy your stay here for 2 months. Pagkasabi noon, desperadong umalis si Lance. Hindi ito maaaring makatulong, ang mga scroll na ito ni Lance ay mabibitag lamang ang mga kalahating immortal na ito, kung hindi, si Lance ay talagang gustong patayin siya. Sinubukan siyang habulin ni Wang Pai. Bang! Napahinto siya ng invisible formation, at para siyang langaw na nakakulong at kumakatok sa paligid. Si Wang Pai ay nagpakawala ng sama ng loob at galit, hindi lang niya makukuha ang mga kayamanan kay Lance, siya ay makulong dito sa loob ng 2 buwan. 1785. Tinapakan ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at mabilis na lumipad sa himpapawid ng dagat ng kamatayan. Matapos lumipad ng isang araw o higit pa, biglang nakakita si Lance ng isang pamilyar na barko sa ibabaw ng dagat. Hoy guys, tignan mo yung barko sa dagat, yun ba yung tumulong sa akin kanina? May babaeng nakaputi sa barko, tapos binigyan niya ako ng speed up scroll. Kalimutan mo na yun, bumaba ka na lang at tingnan mo. Napakurap-kurap ang Don at tumakbo, lumapag sa deck. Anong mga tao? Agad na lumas ang ilang Mahayana stage powerhouses. Sabi ni Lance, excuse me, gusto ko lang makita kung itong barko mo, ito ba yung nakilala ko dati, meron ka bang magandang babaeng nakaputi dito? Sa susunod na segundo, isang babaeng naka-green ang lumabas sa cabin at sinabing, ikaw pala. Nang makita ni Lance ang babaeng nakasuot ng berde, bigla niyang naalala na ang babaeng nakasuot ng berdeng ito ay ang babaeng nakasuot ng puti noon. Hello? Hindi ko inaasahan na mahahanap kita sa wakas, ang pangalan ko ay Lance, salamat sa tulong mo noong nakaraang araw, naalis ko ang malakas na lalaking iyon sa likod ko na nanghuhuli sa akin. Sabi ni Lance nagpapasalamat. That green-clothed beauty said, you're welcome, I'm just raising my hand. Ang isang Mahayana powerhouse ay abala sa pagsasabing, the come out, raise your hand. You're giving him an acceleration scroll, though, and it's a cherished scroll, simply. Alright, nosy. Sandaling saway ng babaeng nakaberdeng damit. Tiyak na alam ni Lance na ang acceleration scroll ay dapat na mahalaga. Kumurap si Lance at naglabas ng halos mahalagang scroll at sinabing, ito ang kabayaran ko para sa iyo. Mayroon ka rin. Nagulat ang babaeng nakaberdeng damit at ang ilang Mahayana stage powerhouses, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng scroll ay hindi isang bagay na maaaring kunin ng mga ordinaryong tao, hindi gaanong isang malaking pamilya. Oh, never mind how I have it. Anyway, thank you for saving me. Nga pala, hindi ko pa natatanong ang pangalan ng babae. Young Lady Yuna, mula sa Sixes Mo Cultivation Dynasty. Mula sa Sixes? Akala ko, napaka-generous mo, galing ka sa Seven Seas. Tumawa si Lance. Ang kabuuan ng Seven Heavy Seas ay 5 malalaking pamilya lang, lahat sila ay may kontrol sa isang pseudo-immortal na artifact, kung hindi, hindi nila magagawang dominahin ang Seven Heavy Seas sa loob ng mahabang panahon. Nakangiting sabi ni Yuna. Tumingin si Lance kay Yuna, palagi niyang nararamdaman na ang ngiti nito ay medyo katulad ng isang taong naaalala niya, ngunit hindi niya maisip kung sino ito sa sandaling ito. Bukod dito, naramdaman ni Lance na si Yuna ay may espesyal na kaugnayan sa kanya, ito ay isang kakaibang pakiramdam. Come ang the Wisdaman, kung hindi ka nagmamadali, bakit hindi ka umupo sa aking barko at uminom ng isang tasa ng tsaa o makakain? Sa totoo lang, mayroon akong ilang mga pagdududa na nais kong itanong sa iyo. Hiling ni Yuna. Okay. Tumanggaw si Lance at sumang-ayon. Si Harleen, ilang tao sa likod, ay sadyang sinabi kay Talia, tingnan mo siya, kapag nakakita siya ng magandang babae, oo siya sa lahat, medyo masasabi mo rin siya. Hindi nakaimik si Talia, wala akong pakialam. Pumasok si Lance sa cabin at umupo sa isang marangyang cabin, at inutusan ni Yuna ang kanyang katulong na magdala ng tsaa.
Tanong ni Yuna, kasamang the Wisdaman, nakikita kong medyo bata ka sa hitsura, tanungin ko ba kung ilang taon ka na ngayong taon? Truth be told, ilang taon pa lang ako. Napakabata. Miss Whispering, ikaw naman. Wala pa akong 30. Ah, bata ka pa, hindi ka panipaniwala na naabot mo ang combination stage sa murang edad. Lance. Bulalas ng ministro, naisip ni Lance na siya lamang ang nag-iisa sa mundo na maaaring magli ng ganitong lawak sa murang edad. Napahiya si Yuna, nagbibiro ang The Wisdaman, sa katunayan, mayroon ako ngayong combination stage realm, hindi ito resulta ng sarili kong step-by-step cultivation, totoo nga, resulta ito ng malapit kong kamag-anak, siya ay isang kalahating immortal na antas ng powerhouse, ginawa niya ang kanyang paraan upang ubusin ang kanyang sariling paglilinang upang matulungan akong pinuhin ang mga espiritong bato. Hindi inakala ni Lance na may mga taong maaaring maging ganito, gayunpaman, mga kalahating immortal na antas ng kapangyarihan, mayroon din silang kalahating immortal na chi sa kanilang mga katawan, bagaman hindi ito kasing dalisay ng immortal na chi sa katawan ni Lance, ngunit nasa kategorya pa rin ito ng immortal na chi, kaya natural, maaari rin silang maging mga tao upang mapabilis ang pagdalisay ng mga espiritong bato. Paglilinang upang makatulong sa iba, talagang magagawa nila ito. Sinabi ni Yuna, kaparehang The Wisdaman, napakabata mo rin, at ang iyong kaharian ay higit sa akin, naisip ko na, tulad ko, ikaw ay naigalinang din sa tulong ng isang kalahating immortal na powerhouse. Ngumiti si Lance, sabihin ng totoo, bagamat hindi ako naigalinang sa tulong ng isang malakas na half-immortal, ako ay katulad mo, umaasa sa malaking halaga ng mga espiritong bato upang linangin. Mukhang sikat din ang pamilya ni fellow The Wisdaman, hulaan ko, dapat ikaw, mula sa 5 super pamilya ng 7 Sis, tama ba? Hula ni Yuna. Haha, mali ang hula mo. Actually, wala man lang akong pamilya, sa kasalukuyan ay wala pa akong bahay sa 6 Sis, mas lalo pa iyong lugar sa 7 Sis. Ano ba naman, kung ganun ang bilis mong mag-ensayo at inilabas mo ang mga acceleration scroll sa pagpasa? Well, actually ngayon ko lang nakuha ko sa isang relic sa Sea of Death. No wonder, napakaswerte din ng The Wisdaman. Haha, not bad. Nga pala, ngayon lang Yuna, ano bang itatanong mo sa akin? Ito. Maaaring maging prangka ka rin. The Wisdaman, tanungin lang sana kita kung nagkita na tayo dati. Parang hindi. Pero may kakaiba akong pagmamahal kay Miss Whispering, why some reason. Ikaw din. Nagulat si Yuna at abala sa pagtayo. Pwede ba? May affectionate feeling din si Miss Yuna sa akin. Si Yuna ay abala sa pagtango. Haha. Tumawa si Lance. Namula si Yuna at nagtanong, kilala ba natin ang isa't isa noong nakaraang buhay? Sinabi ni Lance, si Miss Yuna ay masyadong mapamahiin, kahit na ang mga tao ay may mga nakaraang buhay, imposible para sa kanila na maalala ang kanilang mga nakaraang buhay. Kung ganoon, bakit tayo nakaramdam ng pagmamahal sa isa't isa? Hihihi. Isang nakakalokong tawa ni Lance. Anong tinatawa-tawa mo? Seryoso hindi alam ni Miss Yuna. Hindi ko alam. Kung gayon, patawarin mo sila sa pagiging mapangahas, ngunit kadalasan ito ay dahil, ang dalawang partido na nagkikita sa isa't isa ay hindi maipaliwanag na malapit sa unang tingin. Ibig mong sabihin, nahulog ako sa iyo sa unang tingin. Nagulat si Yuna. Ngumiti si Lance, sa tingin ko, dapat, ngunit maaari lang akong humingi ng tawad kay Yuna, mayroon na akong partner na The Wist. Ano ba ang mabilis mong tinatanggihan, hindi ko pa inaamin kung na-inlove ba talaga ako sa'yo sa unang tingin. Inilibot ni Yuna ang kanyang mga mata, si Lance ay masyadong direkta, masyadong walang kahihiyan. Haha, buti naman. Namula si Yuna at nagtanong, kung ganoon, nahulog ka rin ba sa akin sa unang tingin? 1786. Well, I don't think so. Ikaw ang unang nagligtas sa akin, kaya mahal kita. Walang hiya ka. Umirap si Yuna. Haha, anyways, thank you sa pagligtas sa akin the day before yesterday. Sige, see you later, aalis na sana ako. Hindi rin nanatili si Yuna kay Lance, sinabi ni Lance na na-in-love siya sa kanya sa unang tingin habang sinasabi na maganda lang ang nararamdaman niya para sa kanya, ito ang nagparamdam kay Yuna na si Lance ay napakakapal ng balat, gayunpaman, kahit na naramdaman ni Yuna na si Lance ay walang hiya, ngunit, hindi niya ito masusuklim.
Dumating si Lance sa deck at mabilis na lumipad kasama si Talia at iba pa. Matapos lumipad ng isang araw at isang gabi, nakita niya ang isang malaking lungsod sa kanyang harapan. Tumigil na tayo at ipahinga ang ating mga paa. Buti, scratch mo iyan? Matagal na tayong tumatakbo sa dagat ng kamatayan, oras na para sa isang magandang pahinga sa lupa, at hindi pa natin naiintindihan ng maayos kung ano ang anim na dagat mula nang dumating tayo. Tumanggo si Talia bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Harleen, at huwag nating kalimutang bumalik sa One Heavy Sea at hanapin ang aking ama. Siyempre, ngunit kailangan nating maghintay ng isang taon para sa mga bagay na iyon. Bumagsak si Lance sa lupa at lumakad sa isang kalye kung saan ang mga tao ay paroroon at paroroon. Sa kalyeng ito, maraming immortal na magsasaka, pati na rin ang maraming mababang antas na walang kamatayang magsasaka. Ang mababang antas na immortal na magsasaka ay nahirapang tumambay sa ganitong uri ng lugar, halos nabawasan sa ritmo ng mga ordinaryong tao. Bakit ang daming low-level immortal cultivators bago tayo nasa 5 Cs, parang nahihirapang umakyat ang mga Mahayana? Kahit saan may mga tao sa ibaba, itong mga mababang antas na walang kamatayang magsasaka, tiyak na nandito na sila sa loob ng maraming henerasyon, at sa huli, halos naging ordinaryong tao na sila rito. Pagkasabi niyan, pumasok si Lance sa isang restaurant. Boss, order ka ng pagkain. Okay le. Umakyat ang may-ari, at ang may-ari ay isang spiritual harmony stage immortal cultivator. Sa first C, ang spiritual harmony stage ay nasa antas ng Phaeon Sex Master at Vice Master, ngunit sa 6 Cs, nagpatakbo lamang siya ng isang restaurant. Sa makatuwid, kung walang pagkakaiba, mayroon ding malaking pagkakaiba. Senior, anong gusto mong kainin? Ipakita mo sa akin ang menu. Okay. Kinuha ni Lance ang menu, at maraming pagkain sa menu, na may markang mga presyo sa likod. Deep Sea Purple Conch, 10 piraso ng 3rd grade Spirit Stones para sa isang plato. Heart of the Heavenly Bird, 5 piraso ng 4th grade Spirit Stone ang isang serving. Steamed White Swallow, 6 na piraso ng 3rd grade Spirit Stone para sa isang palayok. Lihim na sinabi ni Lance, ginagamit pa nga ng lugar na ito ang mga Spirit Stone bilang pera, at tila hindi mura ang presyo. Hindi nakakagulat na ang Spiritual Harmony Stage Immortals ay nagtatrabaho bilang mga may-ari ng restaurant. Sinabi ni Lance, bigyan mo ako ng isa sa pinakamahal na mga delicacy sa bundok at dagat na mayroon ka rito. Wala nang iba pa si Lance, ang mga Spirit Stone ay tiyak na hindi bababa sa karaniwang tao, kahit na, ang imbakan ng Spirit Stone ni Lance ay maaaring may rank sa ika-6 na dagat, kung hindi niya pinino ang napakaraming 8th grade Spirit Stones noon, siya magiging medyo mapagkompetensya sa 7th C. Sige le, bisita. Pero kailangan muna kitang bigyan ng babala, kung magkakaroon tayo ng isang serving ng mga pinakamahal na mayroon tayo dito, natatakot ako na mauwi sa iyo ang isang 5th grade Spirit Stone, sigurado ka ba? Hindi tulad ng karaniwang tao na kayang kumain. Pagkumpirma ng tindera. Mukha ba akong hindi kayang kainin? Oh, Suki, huwag mong isipin na kumain ng malupit na pagkain kami ang mga tao ng dinastiyang mo, kung kakain ka ng malupit na pagkain, tiyak na hindi titigil ang dinastiyang mo, ngunit ang dinastiyang mo ay ganap na niyayakap tayo bilang mga tao nito. Tulad ng pagmamahal natin sa Mo Dynasty. Babala ng tindera. Huwag ka na masyadong magsalita ng kalokohan, bilasan mo at ihain mo na ang pagkain. Umutot ang tindera, mukhang nag-aalala siya na hindi kayang kumain ni Lance. Sinabi ni Lucy, nasa Mo Dynasty ba tayo ngayon? Anong uri ng geographical pattern ang Sixfold Sea? Aalamin ko kung pupunta ako at magtatanong. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Lance at nagsabi, sa kabuuan, mayroong 9 na pinakamalakas na immortal powers sa Sea of 6 Heavens, at ang 9 na pinakamalakas na immortal powers na ito ay ang 9 Great Immortal Imperial Dynasties. Ang 9 na Great Immortal Imperial Cities na ito ang namamahala sa 6 na dagat, na naghahati sa paglaban ng 6 na dagat. Sa loob ng teritoryo ng 9 na dakilang immortal na imperial na dinastiya na ito, marami pang dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, pati na rin ang hindi mabilang na mababang antas na immortal na magsasaka, at iba pang tauhan. Gayunpaman, ang 9 na immortal na ito. Ang mga dinastiya ay pinamumunuan naman ng 5 super immortal na cultivation family na mas malakas pa sa 7 Seas. Ang lugar na kinaroroonan namin ngayon ay nasa loob ng teritoryo ng Most Immortal Cultivation Dynasty. Siya nga pala, ang babaeng nakasuot ng berdeng na kilala namin.
Ngayon sa dagat, si Yuna, siya ay mula sa dinastiyang Mo, kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang katayuan sa dinastiyang Mo ng kawalang kamatayan ay hindi mababa, nakikita kung paano siya protektado ng napakaraming mga powerhouse ng Mahayana stage, dapat siya ay isang prinsesa ng ang Mo Dynasty of Immortality. Si Yuna ay isang prinsesa ng Sixties Oh, nahulaan ko. Sa sandaling iyon, lahat ng uri ng masaganang pagkain ay lumabas. Tere, kain na tayo. Si Lance at ang iba ay nagsimulang lumamon, ang mga pagkain dito ay masarap at napakasarap kainin, at lahat sila ay may ilang uri ng espiritual na epekto. Pagkatapos nilang kumain, muling lumabas ng kalye si Lance at ang iba pa, at gustong mag-book ng hotel room. Gayunpaman, nadama ni Lance na ang hinaharap na oras na ginugugol sa Six Seas ay magiging napakatagal, na tinatayang aabot sa ilang daang taon, kaya ang pananatili sa isang inang mahabang panahon ay hindi isang opsyon, kaya maaari na lamang silang magbukas ng kuweba dito. Saan tayo magbubukas ng tirahan sa kuweba? Tanong ni Harleen, matagal na silang nakapaligid sa paligid. Sabi ni Lance, syempre dapat nasa lugar na may pinakamakapal na aura density. Sinabi ni Talia, hindi na kailangang hanapin ito, mayroong siyam na lugar kung saan ang density ng aura ng Six Seas ay ang pinakamakapal, at ang siyam na lugar na ito ay ang mga kabisera ng Nine Great Immortal Cultivation Royal Dynasties. Sa labas ng mga kabisera. Sa siyam na dakilang immortal na dinastiya ng paglilinang, maraming lugar na may bahagyang mas mababang konsentrasyon, ngunit lahat sila ay inookupahan ng ilang malalaking pamilya at naging punong tanggapan ng mga dakilang immortal na pamilya ng paglilinang. Isang mataas na konsentrasyon ng aura sa anim na dagat. Tama, kaya napagpasyahan kung bibili tayo ng tirahan sa kabisera ng dinastiyang Mo clan. Sa kabisera ng dinastiyang Mo, mas malapit ito sa gitna ng palasyo, mas mataas ang konsentrasyon ng aura. Kaya bibili tayo ng tirahan na malapit sa palasyo hanggat maaari. Sinabi ni Talia, kung tama ang hula ko, mas malapit sa gitna ng palasyo, ang bawat tirahan ay inookupahan ng isang malakas na tao, tulad ng isang Mahayana o isang katulad nito. Kung ang isang kalye ay binibilang bilang isang bilog, ang mga mansyon namin maaari pa ring bumili ay 20 bilog na ang layo. 20 bilog, napaka-ordinaryong aura niyan. Sinabi ni Lance, hindi ako naniniwala na mayroon akong mga spirit stone, ngunit natatakot pa rin ako na hindi ako makabili ng tirahan malapit sa gitna, kaya't pumunta tayo at magtanong kung saan tayo makakabili ng tirahan. Pagkatapos magtanong-tanong, para makabili ng tirahan, kailangan pumunta sa Moss Cave Management Pavilion. Ang Moss Cave Management Pavilion ay nasa pasukan ng palasyo. Maayos na nakarating si Lance sa Moss Cave Management Pavilion. 1787. Nalaman ni Lance na talagang kakaunti ang mga immortal na magsasaka na dumating upang bilhin ang kuweba, at may malaking pila sa pasukan. Ayaw pumila ni Lance, at diretsong pumasok, sa loob ng management cabinet, maraming bagay tulad ng sandbox, ang buong architectural terrain ng Imperial City ay malinaw na ipinakita. Sinabi ng staff ng Cave Management Pavilion, wala nang ibinebentang bahay sa kuweba sa loob ng 30 bilog, ang mga nasa likod ay hindi dapat tumingin sa lugar bago ang 30 bilog, walang saysay na tingnan. Si Lance ang nagsasalita, habang ang mga mata ni Lance ay nakatuon sa mga mansyon malapit sa gitna ng palasyo. Nagtanong si Talia, kung bibili ka ng tirahan sa 30 bilog, humigit kumulang ilang spirit stone ang kailangan mo. 30 bilog ng mga bahay sa kuweba, iba't ibang laki, isang malaking set ng 100 6th grade spirit stones, isang maliit na set ng 6th grade spirit stone. Sobrang mahal. Kumunat ang mga kilay ng ibang mamimili na nakatayo sa tabi ni Talia. Ang mga spirit stone sa ika-6 na baitang ay isang maliit na presyo para kay Lance. Gayunpaman, ang eksenang ito, paano ito naging medyo déjà vu. Tila hindi ganoon kadali ang tumambay sa pambansang kabisera ng Imperial Dynasty, ngunit kahit na ang pang-6 na baitang Spirit Stone ay maliit kay Lance, ang karamihan sa mga immortal na magsasaka ay maaaring hindi makakalap ng isang pang-6 na baitang Spirit Stone sa kanilang buhay. Hindi ganoon kadali ang magkaroon ng sariling bahay sa kuweba sa kabisera ng Imperial. Bagamat madali itong bilhin, madaling kayang bilhin ito ni Lance, ngunit saan gustong tumira si Lance sa labas ng 30 bilog? Tandaan ang website na Konshu 8.net. Tanong ni Lance, maaari ba akong magtanong, sa loob ng 5 bilog, humigit kumulang kung ilang mga spirit stone ang nasa isang set para sa kuweba? Bumantong hininga ang staff na namamahala sa gabinete, sa loob ng 5 lap.
Masyado kang nag-iisip, ang mga maaaring magmay-ari ng mga mansyon sa loob ng 5 bilog, wala ni isa sa kanila ang malakas sa itaas ng entablado ng Mahayana, at ang bahay ng kuweba sa Locus yung ito ay hindi bagay na masusukat ng mga espiritong bato. Ngumiti si Lance, kung mayroon akong sapat na pera, anong mga cave mansion ang mabibili ko? Paumanhin, na wala ito sa loob ng 30 bilog, at kahit na, wala kaming karapatang ibenta ito. Nagtanong si Lance, nga pala, anong uri ng tao si Yuna mula sa dinastiyang Mo? Ah, how dare you call the eldest princess by her first name? Ah, panganay na prinsesa? Ha, tama na. Sige, kilala ko ang panganay mong prinsesa, bigyan mo ako ng isang set ng mga kuweba sa 3 bilog. Sabi ni Lance. Senior, kapag nagpatuloy ka sa panggugulo dito, may tatawagan ako. Masungit na sabi ng staff ng Management Pavilion. Kilala ko talaga si Yuna. Ang mga tauhan ng Management Pavilion ay naglabas ng isang jade slip at sumigaw dito, Imperial Guards, halika rito, may nanggugulo. Wala pang kalahating minuto, 2 divisive stage powerhouses ang dumating. Sino ang nanggugulo sa lugar na to? Pagod talaga sa buhay, at hindi tumitingin sa kung ano ang lugar na ito. Tumawa si Lance, ako, nanggugulo ako dito. Agad na dumating ang 2 divide stage powerhouse at nalaman na si Lance ay isang Mahayana stage powerhouse, nagbago ang kanilang mga mukha. Sino ka at bakit ka nanggugulo dito? Sinabi ni Lance Suchen, gusto kong bumili ng bahay sa kuweba dito, at hinihiling ko na nasa loob ito ng 3 bilog, pakiusap, nakakagambala ba iyon? Ito. At masyado bang hiling na kilala ko ang iyong panganay na prinsesa, Miss Yuna, na hilingin na bumili ng bahay sa kuweba sa loob ng 3 bilog? Sabi ni Lance. Senior, sa ibang lugar tayo mag-usap, isa kang Mahayana stage powerhouse, isang karangalan para sa iyo na pumunta at manirahan sa ating Mo Dynasty, ito ay lugar lamang para sa mga lower level cultivator na bumili ng mga bahay sa kuweba, hindi ka dapat nandito. Ah! Magalang na sabi ng 2 gwardya ng separation stage. Mas katulad niyan. Si Lance ay inanyayahan sa ibang lugar. Senior, sandali lang, nai-report ko na ang usapin mo, siguradong hindi magtatagal may darating. Oo naman, hindi. Hindi nagtagal, mga 10 minuto ang lumipas, dumating ang isang malakas na tao sa ika-8 yugto ng Mahayana. Si Lance ay abala na tumayo para batiin siya. Meet Senior. Ikaw si Lance. Gusto mo bang manirahan sa ating Moji Dynasty? Oo. You've cultivated to the Mahayana stage at such a young age, it's only logical that your background is not simple. Why did you come to settle in our place? And also, you said you know our eldest princess. Yeah. Don't ask so many why. In short, I might have to stay in the 6 for a few hundred years. I want to find a place where I can get my aura to cultivate, just as if I can. Bumili ng bahay na kuweba dito sa loob ng 3 bilog, kung hindi, hahanap ako ng ibang lugar, ang iba pa sa 8 immortal cultivation dynasties sa 6 ay kayang matugunan ang mga kondisyon. Oh, fellow Dawist Daemon, pwede kang pumunta sa amin, pero totoo na walang cave house sa loob ng 3 bilog. Ngumiti si Lance, kailan babalik ang iyong panganay na prinsesa, at kailan ko siya makikilala? Alam mo bang wala dito ang panganay nating prinsesa? Sabihin sa katotohanan, sa karagatan ko siya nasagasaan, kaya nakilala ko siya, at dahil sa kanya kaya ako naparito upang manirahan. Ang malakas na lalaking iyon sa ika-8 yugto ng Mahayana ay nagsabi, wala akong itinatago sa iyo, nabalitaan ko lang na nawala ang ating panganay na prinsesa sa karagatan. Ah! Niloloko mo ba ako, nawala? Oo, hindi kita maabot. May bagong relic na lalabas sa Sea of Death kamakailan, at mas magulo ang karagatan sa lugar na iyon. Siya nga pala, kung nakilala mo nga ang panganay nating prinsesa sa dagat, kung gayon maaari mo ba kaming bigyan ng tulong? Siyempre kaya lang, paano ba naman hindi ko siya makontak ng maayos, 2 days ago, nakilala ko siya sa dagat. Kasamang Dawist Daemon, maaari ka bang sumama sa akin upang makilala si Senior Elder Emperor? Sino si Elder Emperor? Siya ang ama ng pinakamatandang prinsesa, ang pinakamatandang emperador ng Moji Dynasty. Kung maaari, gusto rin naming humingi ng tulong sa paghahanap sa nawawalang panganay na prinsesa. Oo naman. Kinailangan ni Lance na sundan ang lalaking iyon sa palasyo. Originally, pumunta siya para bumili ng bahay sa kuweba, pero dumating pala siya para tumulong.
Pagpasok sa isang bulwagan ng palasyo, isang grupo ng mga tao ang nasa pangunahing bulwagan, nag-aaral ng isang malaking mapa. Senior Long Huang, may clue ako. Bilisan mo. Sigaw ng isang makapangyarihang lalaki sa transmigration stage, at si Lance, na nakatayo sa pasukan ng palasyo, ay nakaramdam ng malaking presensya. Ang lalaki sa ikawalong yugto ng Mahayana ay nagsabi kay Lance, "Come ang Dawist, pumasok ka at makipag-usap ng mabuti. Ang prinsesa ay ang pinakabata at pinakapabor na anak na babae ni Senior Long Huang. Kung talagang tutulungan mo si Senior Long Huang na mabawi ang kanyang anak, hindi dapat mahirap para sa iyo na makamit ang gusto mong angkinin ang kuweba sa loob ng 3 bilog." Hindi ako naghahanap ng bahay sa kuweba, kaibigan din ako ni Yuna. Pagkasabi noon, naglakad si Lance sa main hall. Tinulungan ni Yuna si Lance sa oras ng kagipitan, paanong hindi magbibigay ng kamay si Lance para iligtas siya, maliban na si Lance ay nasa unang yugto pa lamang ng yugto ng Mahayana, sa dinastiyang Mo, hindi ito dapat kay Lance. Upang gawin ang anumang bagay, mayroong isang buong grupo ng mga mas malakas na naghihintay na magbigay ng isang kamay. Pagbati sa mahabang emperador. Hero Lance, ikaw ba? Tumingin ang matandang iyon kay Lance at nagtanong. Sinabi ni Lance, "Ang pangalan ko ay Lance, kagagaling ko lang sa dinastiyang Mo, orihinal na gusto kong bumili ng kuweba dito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman kong nawala ang panganay na prinsesa sa dagat, kaya pumunta ako para tumulong. Para sabihin sa iyo ang totoo, 2 beses akong nakatagpo ng prinsesa sa dagat, at nakilala ko siya sa huling pagkakataon noong hapon bago kahapon. Sana, matulungan kita. Mabilis, saan mo siya huling nakita?" Sabik na hinawakan ng mahabang emperador ang balikat ni Lance. Tumingin si Lance sa mapa, at sa katunayan ay hindi alam ni Lance kung saang punto sa mapa iposisyon ang kanyang sarili sa sandaling ito. 1788. Halika, hindi mo ba sinabi na nakita mo ang aking maliit na batang babae kahapon? Ang udyok ng mahabang emperador. Hinaplos ni Lance ang kanyang baba, nakatingin sa mapa na nakalok ang mga kilay. Sabihin mo na. Walang magawang sinabi ni Lance, sabihin ang totoo, hindi talaga ako pamilyar sa sexes, hindi ko rin alam kung saang lokasyon ko nakilala ang panganay na prinsesa, kaya hindi ko ito maituro sa mapa. Ngunit habang hindi ko ito maituro sa mapa, maaari akong bumalik sa daan, at kung babalik ako sa daan, dapat ko pa ring mahanap ang lugar kung saan ko huling nakilala ang prinsesa at ako. Well then ano pang hinihintay mo, let's go. Mabuti. Kaagad, ang pinakamatandang emperador mismo ang nanguna sa koponan, kasama ang 3 malakas na practitioner ng kapigatian at higit sa 20 Mahayana, at umalis mula sa kabisera ng dinastiyang Mo, na si Lance ang nangunguna sa harapan, syempre. Gayunpaman, dahil sa takot na pagselusan ang mga tao, kaya kumuha si Lance ng isang ordinaryong lumilipad na espada, na mataas lang at mas mababa, at hindi nang ahas na maglabas ng isang makalangit na lumilipad na espada, kung sakaling may makatitig dito. Selos. Nakita ng mahabang emperador ang mabagal na bilis ni Lance at sinabing, "Iyan, Lance, lumapit ka sa aking lumilipad na espada." Oo. Si Lance, na nasisiyahan sa balita, ay inalis ang kanyang sariling lumilipad na espada at tumalon sa lumilipad na espada ng Long Emperor. Saang paraan? Magpatuloy ka sa ganitong paraan sandali, at sasabihin ko sa iyo kung saan ka pupunta. Bagal na lumilipad tulad nito, pagkatapos ng kalahating araw, sinabi ni Lance, "Tumigil ka, hayaan mo akong mag-isip kung aling daan ang pupuntahan ngayon, naalala ko na ilang beses akong humiwalay sa gitna ng kalsada." Sa kasamaang palad, ang dagat ay malawak at walang sanggunian, kahit na si Lance ay isang Mahayana at may malakas na pakiramdam ng direksyon, mahirap itong matindaan kaagad sa maikling panahon. Nagmamasid si Lance ng halos 10 minuto bago matukoy ang direksyon. Sa wakas, pagkatapos lumipad ng mahigit isang araw, sumigaw si Lance, "Tumigil ka." Ano ngayon? Kamahalan, nakarating na kami, at ang huling beses na nakabangga ko ang prinsesa ay sa lugar na ito. Isang matandang lalaki sa likuran ng unang yugto ng kapigatian ang abala sa paglipad at sinabing, "Mahabang emperador, ito ang dagat ng Caspian, ang dagat ng Caspian ay kalahating paglalakbay sa dagat pahilaga, at ito ang teritoryo ng Yao clan. Dinastiya. Itong babaeng di ba sabi niya lumabas siya para mamasyal, bakit ang layo niya?" Hindi siya masisisi, alam mo rin na ang panganay na prinsesa ay bihirang umalis sa kabisera, araw-araw siyang pinipilit ng kanyang lolo na magpino ng mga spirit stone, matagal na niyang gustong umalis sa kabisera at lumabas para mamasyal. Sige, tigilan mo na,
Maghiwalay na tayo at maghanap ng anumang mga pahiwatig sa lugar, at mag-converge dito sa loob ng isang oras. Oo. Ang lahat ay nakakalat sa lahat ng direksyon, sinusubukan ang kanilang makakaya upang maghanap ng mga pahiwatig. Siyempre, hindi exception si Lance. Ang pagtulong ni Lance ay hindi sumusunod sa mga utos, hindi pa siya miyembro ng Mo Dynasty, ngunit tumutulong lamang. Tumayo si Lance sa gitna ng hangin, inaalala ang mga detalye ng oras. Bumulong ang bibig ni Lance, noong oras na iyon, ang barko ni Mo, ang direksyon ng paglalakbay. Maingat na naalala ni Lance ng ilang minuto, pagkatapos ay sinabi ng may katiyakan, North. Sa madaling salita, pagkatapos kong magpaalam kay Yuna noong araw na iyon, nagpatuloy siya sa paglalakbay sa Hilaga. Lumipad si Lance sa direksyon ng Hilaga. Sa kasamaang palad, pagkatapos lumipad ng kalahating oras, walang bakas sa kanya. Si Lance ay kailangang bumalik. Sa pagbabalik, nakita ni Lance ang isang sirang tabla ng kahoy sa dagat. Wood chips. Ito ba ang kahoy ng Marian vessel? Kinuha ni Lance ang tabla. Bumalik si Lance sa kanyang orihinal na lugar, at halos isang oras na ang lumipas, at ang mga tao na kanina ay nagkalat upang maghanap ng mga bakas ay bumalik upang magtipon sa malayo. May nakita bang bakas ang lahat? Hindi, naghanap kami sa lahat ng direksyon ng hiwalay, at wala ni isang nakakapinsalang magsasaka sa loob ng radius na ito ng libu-libong kilometro. Sa sandaling ito, lumipad si Lance mula sa malayo. Sinabi ni Lance, kamahalan ng mahabang emperador, nakakita ako ng tabla na gawa sa kahoy sa ibabaw ng dagat na 10,000 milya ang layo. Isang kahoy na tabla. Nagtanong ang isa sa mga robbery third stage strongmen, may kabuoang isang oras lang, pero tumagal ka ng kalahating oras para lumipad hanggang 10,000 milya ang layo, itong may apelyidong Tang, naghihinala ka. Dahil sinabihan ng malakas na lalaking ito ng ikatlong yugto ng tribulation, naramdaman agad ng lahat na talagang hinala si Lance. Well, Lance, bakit ka magpapalipas ng kalahating oras sa paglipad sa 10,000 milya ang layo at nagkataon na makahanap ng isa pang board? Hindi lamang ngumisi si Lance, tumutulong ako ng may mabuting hangarin, ngunit sinisisi ako ng lahat. Ang malakas na lalaking iyon sa ikatlong yugto ng tribulation ay sumigaw ng malakas, ang pangalang Tang, sabihin mo, sinaktan mo ba ang panganay na prinsesa, ay may kaugnayan sa iyo ang pagkawala ng panganay na prinsesa. Si Lance ay labis na nabalisa, talagang wala siyang hinahanap. Sinabi ng mahabang emperador sa malakas na lalaking iyon sa ikatlong yugto ng kapigatian, Brother Ma-Force, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para kay Brother Tang, naniniwala ako na malabong may kinalaman siya sa pagkawala ng unang prinsesa. Ang malakas na tao sa ikatlong yugto ng tribulation ay tinawag na Ma-Compulsion, ang pangalan na iyon, kahanga-hanga. Sinabi ni Ma-Force, kapatid na Chang Huang, ang kanyang pag-uugali ay talagang napakahinala. Sinabi ni Long Huang kay Lance, kasamang the Wisd Daemon, dahil kinwestiyon ni Senior Brother Ma-Compulsion ang iyong pag-uugali, ipaliwanag, lahat ay naghahanap ng mga pahiwatig sa radius na ilang libong kilometro, kalahating oras ka lang lumipad palabas ng 10,000 milya ang layo. Ngumuso si Lance, maaaring ipaliwanag, ang dahilan kung bakit ako lumipad palabas ng 10,000 milya ang layo ay dahil maingat kong inalala ang direksyon ng barko ng prinsesa noong araw na iyon, at nalaman ko na ang direksyon ng paglalakbay niya ay nasa Hilaga, kaya diretso lang akong lumipad. Hilaga, dahil sinabi mo na pagkatapos ng isang oras ng pagsasama-sama, naglakas loob lang akong lumipad pa Hilaga sa loob ng kalahating oras. Sa kasamaang palad, lumipad ako pahilaga ng kalahating oras at wala akong nakitang bakas sa kanya, kaya handa akong bumalik, at tapos nung may nakita akong kahoy na tabla na lumulutang sa dagat, napaisip ako kung sa barko ba yung sinakyan ng panganay na prinsesa kaya binawi ko. Sige, tapos na ako magpaliwanag, hindi ako member of the Moji Dynasty anyway, tumutulong lang ako, at ngayon, iyon lang ang magagawa ko para sa pabor na ito. Ibinagsak ni Lance ang board at dirdiretsong naglakad. Ang mahabang emperador ay abala sa pagsasabing, kasamang the Wisd na si Lance, humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa mga ginawa ni Ma-Force, mabuti, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo noong una, kaya bumalik ka muna, tatawagan kita muli kapag ako ay tapos na ako dito. Si Lance ay lumipad na sa malayo. Sinabi ng pilit na kabayong iyon, Kuya Long Huang, bakit maging magalang sa isang mahayana na unang yugto, tingnan mo siya na napakataas at makapangyarihan, lumayo lang siya, nakatingin ka pa rin ba sa iyo, Long Huang?
Ang Long Emperor ay tumingin kay Ma-Force at medyo walang magawa. Ma-Force, talagang hindi mo naiintindihan ang mga tao. Tama, posibleng ang Long Princess ay pumunta sa Hilaga. Si Lance ay nagbigay sa atin ng magandang clue, ngayon ay pumunta tayo sa Hilaga kaagad. Si Ma-Force ay abala sa pagsasabing, Big Brother Long Huang, kalahating araw pa sa Hilaga ang teritoryo ng Yao Clan Dynasty paano kung magdulot ito ng salungatan? I want to find my daughter, I don't care what the conflict is. Pagkatapos sabihin iyon, ang Long King ay direktang lumipad pa Hilaga. 1789. Lumipad din ang grupo ng mga tao, tanging ang kabayo lang ang pilit na huminto ng kaunti bago sumunod. Si Lance ay gumugol ng higit sa isang araw sa pagbabalik sa Mou Clan Dynasty. Sa isang inn sa Mou Clan Dynasty, natagpuan ni Lance si Talia at ang iba pa. Bumalik ka na, halos 3 araw ka bago makarating dito at bumalik. Nga pala, nahanap mo ba si Yuna? Hindi. Kung ganoon bakit hindi mo tinuloy ang pagtulong? Gusto kong ipagpatuloy ang pagtulong, ngunit nagalit ako pabalik, at isang malakas na tao sa ikatlong yugto ng martial robbery, na tinatawag na Ma-Force, ang naghinala sa akin na may kinalaman sa pagkawala ni Yuna, at ang psycho na iyon, sa ilang kadahilanan, ay tila para tumingin sa akin na para bang galit na galit siya. Looking at you very unhappy. Ibig sabihin may multo siya sa puso niya. Nagulat si Lance, anong multo? Sinabi ni Talia, personal mo silang dinala doon, malamang na nakakita ka ng ilang mga pahiwatig, at pagkatapos, na kung ano ang kanyang pangalan ay may multo sa kanyang puso, kaya nagalit siya sa iyo. Pinag-isipan itong mabuti ni Lance, medyo posible, nakakita si Lance ng tabla na gawa sa kahoy noong panahong iyon, nag-aalinlangan kung tabla ba iyon ang sisidlan ng prinsesa, at nagbigay din si Lance ng clue sa direksyon ng prinsesa sa Hilaga. Ang isang tinatawag na Ma-Force, 9 sa bawat 10, ay hindi gustong makita ang resulta, ngunit ibinigay ito ni Lance, kaya naiinis siya kay Lance. Bagamat hula lang iyon, hindi ito imposible. Kung ganoon nga, ang pagkawala ni Yuna ay tiyak na may kinalaman kay Mabeng, sabi ko sa iyo, itong si Mabeng na may katangahang pangalan ay tiyak na hindi mabuting tao. Ngumuso si Lance. Naku, mabait man yan o hindi, wala namang kinalaman sa pangalan. Pero, buti naman bumalik ka. Anyway, wala kang maitutulong kung patuloy kang sumunod para hanapin si Yuna, bakit doon? Hindi ka ba babalik at pag-isipang suriin ang kaugnayan ng Horse Force na ito at ng Mou Dynasty at matuto pa tungkol sa panloob na gawain ng Mou Dynasty? Well, suriin, tiyak na suriin. Pero, paano kung bumalik ang Horse Force na iyon at gumawa ng move sa atin? Kung talagang may kinalaman siya sa pagkawala ni Yuna, siguradong may gagawin siya sa atin pagbalik niya. Oo, ang pinakamagandang opsyon namin ngayon ay umalis sa Mou Dynasty at lumayo sa kung anumang internal na pakikibaka ang nangyayari dito. Gusto lang naming humanap ng lugar na pagtatayuan ng kuweba para magsaka pa rin, ang natitirang 8 imperial dynasties ay makakapagbigay kasiyahan sa amin. Umiling si Lance at sinabing, hindi ako aalis, si Yuna kahit anong mangyari, iniligtas niya tayo sa oras ng ating buhay at kamatayan, kung hindi ay matagal na tayong namatay sa kamay ng basurang iyon na Wang Pai, dapat alamin ang misteryo ng pagkawala ni Yuna. Kung mamatay si Yuna, tiyak na maghihiganti ako para sa kanya. Matigas na sabi ni Lance. Sinabi ni Talia, oo, sinusuportahan kita. Sinusuportahan ka rin namin, in short, susuportahan ka namin sa kahit anong gawin mo. Sinabi ni Lance, hindi na kailangan, ang pananatili dito ay tiyak na may ilang mga panganib, bagamat gusto kong suklian ang kabaitan ni Mo Cheney, hindi ibig sabihin na gusto kong makisangkot din kayo sa mga panganib. Anong mga arrangement ang nasa isip mo, masasabi mo lang. Sabi ni Talia. Talia, hanggang sa lubusang maimbestigahan ang misteryo ng pagkawala ni Yuna, isama mo ang iilan sa kanila at lumayo ka sa akin, ngunit syempre, maaari mong piliin na umalis sa lugar na ito. Okay, makikinig ako sa iyo, ngunit dapat kang mag-ingat sa iyong sarili. Hindi kami aalis sa dinastiyang Mo, narito rin kami, ngunit lumalayo kami sa iyo, at tatawagan ka lamang namin ng palihim, kaya sige at gawin mo lahat ng gusto mo. Tumango si Lance, kung gayon, umalis muna tayo ng 30 bilog at bumili ng 2 bahay sa kuweba na hindi masyadong malayo sa isa't isa. At palagi nating mababantayan ang isa't isa. Mabuti.
Hindi na nagpakita si Lance at ipinadala si Talia sa Cave Management Pavilion upang direktang bumili ng dalawang mansyon, na parehong 30 bilog ang layo sa isa't isa, hindi masyadong malayo sa isa't isa, na pinaghihiwalay ng isang ilog. Si Lance ay nanirahan sa isa, at ang iba sa kanila ay nanirahan sa isa pa. Inakay ni Talia si Harleen at ang iba pa papunta sa mansyon kung saan sila nakatira, at sinabing, mga kapatid, wala nang kabaligtaran, si Lance ay may pakiramdam ng pagiging angkop sa kanyang ginagawa, dahil pinili nating panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa kanya, huwag masyadong mag-isip tungkol sa kung ano ang ginagawa niya, at magsanay ng sarili natin, magsisimula na tayong opisyal na maglinang mula ngayon, para hindi na magdulot ng gulo, tuturuan ko muna ang bawat isa sa inyo. Magbalat kayo. Ang mga magagandang babae ay laging madali para maakit ang atensyon, mas ligtas maging pangit. Sinabi ni Sina, Teliyay, siya ang iyong dual monastic partner, hindi ka ba talaga nag-aalala? Hayaan mo siya kung ano. Ngumiti si Talia, Sina, si Lance ay higit sa 100 beses na mas makapangyarihan kaysa sa akin, kung kailangan nating mag-alala, siya ang nag-aalala sa atin wala tayong magagawa kundi ang mag-alala ng walang taros, maaari rin tayong magsanay ng mabuti. At iligtas siya sa kaguluhan. At saka, mag-practice tayo ng mabuti kung ganoon, dapat iwanan natin siya sandali, para makapag-practice tayo ng mag-isa, hindi na natin siya maaasahan sa lahat. Sige, simulan na nating pag-aralan ang easel technique. Formal na itinuro ni Talia ang pamamaraan ng pagbabalat kayo sa kanila. At si Lance ay kasalukuyang nakaupo sa kuweba sa kabilang panig ng ilog. Iniisip ni Lance kung paano mauunawaan ng malinaw ang mga panloob na problema ng dinastiyang Mo. Pumunta si Lance sa kalye at nakahanap ng isang masikip na inn para sunggaban ang dinastiyang Mo, ngunit wala siyang gaanong swerte. Gayunpaman, nalaman ni Lance na itong Mo Dynasty ay mayroong underground auction house. Ang underground auction house ay kadalasang maraming malalakas na tao dito. Ang mga malalakas na tao na ito ay mas malamang kung gusto nilang makialam sa ilan sa mga panloob na usapin ng dinastiya. Kaya, dumating si Lance sa isang underground auction house. Hello, Senior? Please come in. Ang gatekeeper ng auction house ay masigasig at pinapasok si Lance. Tanong ni Lance, nandito ba ang lahat? Bumalik sa Senior, hindi namin magagarantiya kung ano ang ibinebenta ng panig ng auction na ito, ngunit maaari kong garantiya na kung ano ang hindi magagamit dito, ay mas imposibleng mahanap kahit saan. Senior, ano ang gusto mo? Bantayan ka, at sa susunod na may ganito, may ipapadala ako sa bahay mo para ipaalam na pumunta ka sa auction. Sinabi ni Lance, gusto kong makakuha ng isang piraso ng impormasyon, pakiusap, kung sino ang higit na nakakaalam tungkol sa mga panloob na bagay ng dinastiyang Mo, tulad ng sitwasyon ng awayan ng mga malalakas na lalaki ng dinastiyang Mo na dumaan sa yugto ng kapigatian. Handa akong magbid ng Spirit Stone sa ikapitong baitang para sa impormasyong ito. Ang taas ng presyo. Hehe, Senior, may ire-recommend ako sayo. WHO. Siya ay isang guardian ng Mo Dynasty, Lone Guardian East, bagamat siya ay nasa distraction stage lamang, siya ay nagtatrabaho bilang isang bantay sa core ng Mo Dynasty sa loob ng maraming taon, dapat niyang maunawaan ang ilan sa mga panloob na sama ng loob ng Mo Dynasty pagkatapos. Lahat. Sige, pwede mo siyang dalhin dito. Hindi nagtagal, sa isang maliit na pribadong silid, dumating ang distraction stage. Magbigay galang sa Senior. Yumuko ang divide stage guard na iyon, mukhang mas matanda siya kay Lance. Umupo ka. Senior, huwag kang magalang, kahit anong gustong malaman ng Senior ay ayos lang sa akin. Good, may gusto akong malaman tungkol sa totoong sitwasyon ng Mo Dynasty na hindi alam ng mga tagalabas. 1790. Oo, pagkatapos ay magsisimula ako sa kung ano ang alam ng lahat. Ang dinastiyang Mo, isa sa siyam na dakilang immortal na dinastiya ng paglilinang ng Sixfold Sea, ay umiral sa daan-daang libong taon. Sa buong Sea of Sixfold, kabilang sa siyam dakilang immortal na mga dinastiya ng paglilinang, ang dinastiyang Mo ang pinakamasama. Ang kay Mo ang pinakamasama. Hindi nito alam ni Lance. Oo, ang siyam na dakilang immortal na cultivation dynasties, si Mo ang pinakamahina, at kasalukuyang may 6 na nakarehistrong malakas na practitioner ng tribulation ng dinastiyang Mo. Ano? Kaunti lang. Nagulat si Lance. Talagang may kakaunti kung tutuusin. Sa pagkakaalam ko, ang 5 super pamilya ng Seven Seas ay halos lahat ay 80 o 70 kalahating immortal, o kahit na daan-daan.
Oo, pero iyon ang 7 Heavy Seas, at ito ang 6 Heavy Seas. Ang Sevenfold Sea ay para lamang sa 5 super strength na iyon na kumokontrol sa pseudo-immortal na mga armas para makapag-cultivate doon, mga ordinaryong tao, hindi man lang makapunta doon. Kalimutan na natin ang tungkol sa 7 Heavy Sea, sabihin na lang natin na ang ating 9 Great Immortal Cultivation Dynasty of the 6 Heavy Sea, ang most ngayon ay may 6 na kalahating immortal na powerhouse, at ang 8 pa, ang penultimate ay lahat ay may 9 na kalahating immortal. Mukhang mahina talaga ang kay mo. Sinabi ng gwardya na iyon, hindi iyon ang pinakamasama. Ano pa bang meron? At ang pinakaseryoso, 4 sa 6 na kalahating immortal na powerhouse na ito ng Mo Clan ay hindi sa kanilang sariling apelyido, iyon ay, sa Mo Clan, at 4 sa kanila ay nasa labas ng apelyido. Sa iba pang 8 imperial dynasties, hindi bababa sa kalahati ng pinakamalakas na tao na may sariling apelyido ay transmigratory. Naku, hindi ba iyon magpapapahina lalo, hindi ba magiging imposibleng mapanatili ang trono ni Moji? That is in fact true, pero syempre, may iba pa akong hindi sigurado, hindi ko alam kung gusto mong malaman. Sabihin mo. Inaanunsyo na ngayon ng Mo Clan sa publiko na ito ay 6 na kalahating immortal, 2 sa kanila ay may sariling apelyido. Gayunpaman, narinig ko na, sa katunayan, mayroon lamang isang half-immortal na klase sa Mo Clan ngayon, hindi 2. Ano? Wala man lang 2. Senior, ngayon ko lang narinig ang balitang ito ay halos imposibleng marinig ng mga tagalabas. Lumalabas na ang Mo Clan ay may 2 malalakas na tao na may sariling apelyido na tumawid, sina Senior Mo Green at Senior Marian. Tanong ni Lance, maaari mo bang sabihin ito ng mas matalinghaga? Paano ito, kung si Yuna ang pamantayan, sino sina Mo Green at Marian, ayon sa pagkakabanggit? Si Senior Mo Green ay ang lolo ni Yuna, at si Marian ay ang ama ni Yuna, ang kasalukuyang Long Emperor. Naunawaan nito si Lance. Bakit sa tingin mo iisa na lang ang katutubong pangalan ni Mo ngayon, Watenoki? Oh, una sa lahat, ang lolo ni Yuna, parang matagal na siyang umiral, hindi alam kung ilang libong taon na. Sa mga nakalipas na dekada, ang lolo ni Yuna, naubos na niya ang sarili niyang paglilinang para tumulong. Pinuhin ni Yuna ang mga Spirit Stone upang mabilis na lumaki si Yuna, tiyak na may kabiguan dito. Kaya, hulaan ko na maaaring wala ng mahabang panahon si Mo Green. Bukod pa rito, sa nakalipas na 3 taon, halos wala na si Mo Green. Ipinakita ang kanyang mukha at, ipinasa ang trono sa kanyang anak, si Marian, na ama ni Yuna. Kaya, ngayon, sa loob ng dinastiyang Mo, may mga taong naghinala na si Mo ay naghihingalo at hindi na makatagal. Gayunpaman, mayroong walang matibay na ebidensya na magpapatunay na patay na si Mo Green, kaya walang nang-ahas na hulaan ang ganitong uri ng balita. Tanong ni Lance, anong uri ng lakas si Mo Green? Ang Senior Murky Green ay nasa ika-6 na yugto ng Tribulation, ang pinakamalakas na tao sa buong Mo Dynasty. Sa ibaba ni Elder Mo Green ay isang lalaking nagngangalang Madao, na nasa ika-5 antas ng kapigatian. Sa ibaba ni Madao, ay ang kasalukuyang Long Emperor, Marian, na nasa ika-4 na ranggo ng kapigatian. Pagkatapos ang ika-4 na ranggo ng isa ay si Ma Compulsion, na anak ni Madao. Pagkatapos noon, mayroong 2 First Order na kapigatian, sina Liu Bing at Song Complaint Heaven. Ang 6 sa itaas ang mga tao ay ang 6 na malalakas na kalahating immortal ng dinastiyang Mo. Sabi ni Lance, kaya, 2 Oo, Madao at Ma Force, sila ay mag-ama, tumatawid sa ika-5 at ika-3 yugto. Nagtanong si Lance, gaano karami ang alam mo tungkol kay Madao? Wala akong masyadong alam dito, guard ako ng palasyo, kung tutuusin, hindi ako masyadong nakikipag-ugnayan sa Force, pero sa tingin ko, hindi dapat ganoon ka-loyal si Horse Force at ang kanyang anak, kung tutuusin. Kapag naabot ng mga tao ang antas na ito, malamang na hindi sila kusang loob na magpasakop sa pamamahala ng ibang tao. Magpasakop sa pamamahala ng ibang tao. Pinakamalakas, kung talagang hindi siya makakarating at mamatay, hindi ba, ang pinakamalakas na tao sa dinastiyang Mo ay si Madao? Oo. Naku, medyo kawili-wili, kung gayon Madao, hindi ba ito ay tulad ng pagbaligtad sa langit? Senior, hindi ako makapagkomento sa iyong mga salita, pagkatapos ng lahat, ang mga kahihinatnan ng bagay na ito ay malubha, at si Mo Green ay maaaring hindi patay. Walang nakakaalam tungkol dito, at ang Mo Clan ay hindi nangangahas na makilala. Siyempre hindi ito mangangahas na makilala.
Nag-isip si Lance, ngayon lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang pagkawala ni Yuna ay hindi nauugnay sa pamilya Maria. Kung talagang namatay si Mo Green, ang dinastiyang Mo, tiyak na iniisip ng pamilyang Ma na maging Ma Dynasty. Nagtanong muli si Lance, narinig ko na ang 9 Great Immortal Royal Dynasties ay pinamumunuan lahat ng 7 Seas. Oo, ang aming Mo Clan Dynasty ay higit sa lahat ay tapat sa 7 Seas Po Clan, ang pamilya na siyang controller ng pseudo-immortal artifact na Divided Puppet, na kilala rin bilang Puppet Family. Sabi ni Lone Wydong. Well, sige, eto na ang bayad mo. Binigyan siya ni Lance ng isang Spirit Stone ng ika-7 baitang. Salamat, Senior. Hindi na kailangang maging magalang, tandaan, huwag magsalita ng walang kaparirikon tungkol sa bagay na ito. Don't worry. I don't dare to say anything nonsense. If this is nonsense, I can lose my life. Umalis si Lance sa auction site at bumalik sa kanyang kuweba. Sa totoo lang, hindi alam ni Lance kung paano tutulungan si Yuna. Kung tutuusin, si Lance ay kasalukuyang unang yugto lamang ng yugto ng Mahayana. Ang kanyang hinaharap na kaharian ay nakasalalay lahat sa kanyang sariling paglilinang, imposible para sa kanya na umangat. Mabilis, kung hindi, tataas si Lance sa unang yugto ng Tribulation, kung gayon, matutulungan niya ang Mo Dynasty Jedi. Sa antas ng bullishness ni Lance, ang unang baitang ng Transmigration, maaari niyang talunin ang ikatlo, ika-4, o kahit na ika-5 baitang ng Transmigration. Kung tutuusin, si Lance ay may martial skill ng 18 kutsilyo ni Shire para matalo. Dagdag pa, si Lance ay may 11 sword formations, na talagang malakas. Sa kasamaang palad, si Lance ay nasa unang yugto pa lamang ng Greatest Multiplication. Si Lance ay hindi makapagsanay ng kahit isang martial skill mula sa 11 sword formation ngayon. Siyempre, bagamat si Lance ay nasa unang yugto ng Mahayana, medyo madali pa ring pumatay ng ika-4 at ika-5 yugto ng Mahayana. Hindi alintana kung ginamit niya ang Share 18 Blades o ang kanyang Spirit Locking Circle, nagawa niya ito. Sinabi ni Lance sa loob-loob, ngayon ay maaari na lang akong maghintay ng balita, sana ay hindi patay si Yuna kaya hindi ko na kailangang maghiganti para sa kanya at mayroon akong mas maraming oras para gawin ang sarili kong bagay. Dahil doon, pansamantalang nanirahan si Lance sa kanyang kuweba, ano man ang mangyari, mag-cultivate muna. Uminom si Lance ng Rejuvenation Pill. Ang Rejuvenation Pill ay magpapahintulot kay Lance na pumasok sa isang uri ng espasyo ng sarili, at ang pagpasok sa espasyo ng sarili na ito ay makakatulong kay Lance na mapabilis ang kanyang paglilinang. G. Ayun pa man, gaano man ito kabilis, ito ay mabagal lamang kumpara sa iba sa mga tuntunin ng pagdadalisay ng mga espiritong bato. Bukod dito, ang Rejuvenation Pill na si Lance ay mayroon lamang 200 butil, at si Talia ay kumuha at naglagay ng 50 butil. Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng ilog sa kuweba ni Lance, sina Talia at ang iba pa ay nagtatanim din, nililinang nila ngayon ang pamamaraan ng pagbabalat kayo, si Harleen at ang iba ay natututo ng maayos, ang kanilang mga kaharian ay hindi mababa, at ang pag-aaral ng Mortal Disguise Technique ay hindi napakahirap. Oh,